Napaka-unfair. Ang dami nagsasabi na hindi sinusundan ng batas ang mga kongs, ang mga politiko, tapos kayo rin pala, hindi ganon. Gusto nyo ng pabilisan. Hindi ko po alam kung paano nyo papabilisan yan kung hindi nyo susundan yung proseso. Got questions? Ask me. PBA Panaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. What's up, guys? Welcome to our 10th episode dito lang sa Paano Ba Attorney. My name is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles, and welcome to our 11 episode. 11 na ba tayo? Hindi, 10. 11 Kasi nga tama. Nakapag-shopping ka na ba, attorney? Ito nga, galing Shein. Diba? Wow. Add to cart yun na, guys. Maganda, guys. Maganda yung quality, guys. Look at the yellow basket. mo. At sa yellow card. Hindi. Maganda. Maliban sa yellow basket, ayan guys, follow us in all our social media accounts para mapanood nyo ang aming mga previous episodes. Kasi minsan may mga katanungan kayo na nasagot na namin sa mga previous episodes or sa mga posts. Sorry na lang, yung energy ko, si Jerome ang magsasalo ngayon. Dahil sa init, lamig, sa dami ng flu season ngayon. Exactly. Alam niyo naman last week, if nagsusubaybay kayo, may sakit ako, pero ngayon nawawalan na po ako ng boses. Ako, medyo malapit na ako mawalan ng boses. Diba? Ako dapat ang boses ng kabataan. Charot. Tapos ang nawala sa akin ng boses ko. Charot! Ayan. So, thank you so much, guys. And of course, eto nga, mapapanood niyo po kami every Saturday sa ating Facebook and TikTok. That's 2 p.m. to 3 p.m. And of course, every other Saturdays sa PTV Mindanao, YouTube, 3 p.m. to 4 p.m. At higit sa lahat, sa TV5 101.9 News FM, 3 p.m. to 3:30 p.m. At kung hindi nyo kayang masubaybayan yung mga live or yung mga nag-play sa ating mga other various channels, you can always listen to us anytime, anywhere sa aming Spotify ng Paano Ba Attorney. Ayan, pwede, kahit sa aeroplano kayo, pwede nyo i-download yan, di ba? Exactly. Hindi nyo kailangan ng internet. I-download nyo lang habang may internet kayo at panoorin nyo para medyo worth it sana ang time nyo habang nagte-travel kayo at may matututunan kayo. But before we get into our topic, at ang topic natin, maraming nagtatanong about itong pagdating sa mga work-related issues, ang mga benefits, ano bang dapat magawa, ano dapat kunin, yung mga rights. Kasi nga, marami naman talagang trabahante na hindi alam ang mga rights nila sa trabaho. At the same time, minsan meron pang mga dyan, walang employment contract. So, hindi alam kung ano-ano at hindi nababayaran. Yan po itatakal natin ngayon. Eto na, attorney, ang ating mga nakalap na balita at charot questions po mula sa ating inbox. We will be talking this time our work benefits. So if you guys are interested to hear this one and medyo confused kayo sa mga work-related stuff, you may comment your questions sa ating comment section. But for now, the first question that we got from the inbox ay eto. Hi, Attorney Migs. I just wanted to seek an advice. My previous employer didn't pay my government benefits contribution, but it was already deducted to my pay for almost a year. I am separated to that company for almost 1 year, but no movement on my concern. I keep sending emails and messages and Viber messages and Messenger, but I was already ignored. I already seek help to DOLE, but according to them, I should raise my concern on the involved office, which is the SSS and PhilHealth. Ano po ba yung pwede kong gawin? Yung previous boss ko kasi madami na ding case na kinakaharap, na lagi siyang nakakapag-bail, and I know hindi siya maliit na tao. I don't want to sue him or the company. I just wanted to get what's for my bail. Yeah. Alam mo, yung mga gano'n, yun yung mahirap kasi syempre we have different laws sa PhilHealth, sa SSS, and may contributions dapat from the employer, ibig sabihin yung boss nyo mo, at from you, di ba, as an employee.
And here, dapat, kung yun, usually dinededuct sa payroll, Yeah, yun, yung automatic. contribution ng employee. Yeah. Diba? Hindi galing sa employer. Okay, makinig kayo guys. Ngayon, actually, ang SSS, nag-launch sila ng tinatawag na Contribution Penalty Condonation, Delinquency, Management, and Restructuring Program. Ang haba. Oo. Ang meaning lang po nun, kung yung employer nyo ay hindi nakapagbayad ng share nila sa SSS, pwede nyo silang sabihan, pag may puweba po kayo, na oy, hindi po nyo nabayaran. Kasi lalabas yung sa SSS, Yeah. diba? Ito yung reklamo ni Ate Girl or ni ni Kuya, diba? Sa kanyang company. At pwede kayo pumunta sa SSS. Kaya nga sinasabi ng DOLE, pumunta kayo sa SSS para malaman kung ano yung mga kulang Yes. na pagbabayaran. At ang mangyari dito, pag kinausap nyo yung employer nyo, ay kailangan nilang bayaran ang mga unpaid. Basta may proof na ganito. Yun yung bibigay ng SSS sa inyo eh. Kung ano yung mga kulang na hindi po nila nabayaran. At pwede nyo kausapin ng employer, bayaran nyo. Dahil Yeah. SSS yun eh, karapatan nyo yun. But, kung ayaw pa rin nilang bayaran, sa SSS law natin, may violation dyan. At kung may violation dyan, under Section 28H of RA 11199, which is the Social Security Act of 2018, pag hindi po sila nagbayad, pwede nang magkasuhan. So, hindi naman ibig sabihin agad-agad yung kasuhan. Siyempre, di ba, hindi naman tayo nandito sa programa na ito para sabihin, kasuhan nyo na! Hindi po tayo ganon. Kausapin nyo muna yung employer, pumunta kayo sa SSS para makita yung prueba na pwede nyo pakita na hindi nagbayad ang employers nyo. At sana ma-settle nyo dahil ayaw natin pumunta sa korte. Pero kung talagang hindi talaga dahil karapatan nyo yan at syempre SSS nyo yan, kailangan na pupunta ng korte. May rule po tayo, may basehan po tayo at yan yung Social Security Act of 2018. Yes, and if you're not sure, talaga parang mas ma-double check you guys na na-deduct kayo ng contributions, you may apply online. SSS will provide how many contributions you have, yung mga na-miss yung month, and how many yung mga nabayaran na nga. And that will give you, a proof. Pwede mong i-print. Tapos sabihin mo, ito, na-deductan ako sir, pero bakit doon wala? Ganito. Oo. At saka yung mga bagay-bagay na ganito, since yung mga SSS PhilHealth, mas release ng mga departments, hindi kayo agad-agad dapat pumunta sa DOLE para magreklamo. Ang pagpunta sa DOLE para magreklamo ay mga reklamo tungkol sa relationship nyo ng employer nyo, ng boss nyo. Pero pagdating sa mga technical matters na ganito, mauna muna kayo sa SSS, sa PhilHealth, at saka sa pag-ibig dun sa mga hindi pag-ibig na lang. Oo. Kasi pwede naman pag-usapan yun. Pero yung mga legal processes, meron din kong pag-ibig. And of course, pag-ibig is providing loyalty cards. Yes, they Sana are. all. Sana all. Yes. Sana all na bibigyan natin ng pag-ibig may loyalty Oo card. nga, no. Ayan. So I hope nasagot po yung ating tanong and I know that good thing no that you don't want to sue the company that you're working with and of course this person. But that's your right as well to know and to get all of the deductions na nabayaran na supposedly ng iyong employer. Yes, Sir Richard, paos po ako dahil may sakit po ako pero patuloy pa rin ang ating programa kaya si Jerome ang may energy ngayon. Is there a chance na gawing regular ang mga contract-based na employee? Minding na hindi na 6 months pero renewed pa rin kahit year na sa company, still contract-based. Ayun. Guys, let me first lay down the foundation kung ano yung nangyari sa ating mga labor laws, no? So, meron tayong tinatawag na 4-tiered test kung paano mo malaman na employer-employee, may employer-employee relationship. Bakit importante yun? Kasi kung may employer-employee relationship, dun mahuhulog yung DOLE or Department of Labor and Employment sa mga reklamo po nyo. And sa anong klaseng mga kontrata or anong klaseng employee ka. No, sa labor code natin, syempre, meron tayong mga benefits dyan kung regular employee ka. Like yung SSS nga, yung PhilHealth, especially yung mga overtime pay, night shift differentials, and 13th month pay. Yung 4-tiered test na to, ito yung may right si boss mo, yung employer to select, may power siya to dismiss you. Syempre, pwede kanyang kunin, pwede kanyang i-dismiss. Siya nagbabayad ng sweldo mo, at siya nagko-control sa trabaho mo. Yan yun. Pag may ganun, kahit ano pa nakasulat sa kontrata, kahit contract of service yan, kahit project yan, kung ganun yung nangyayari, then ibig sabihin, employee ka. Pero sa sitwasyon mo, let's say, yun nga, I think sabi niya project talaga, no?
Pag project-based employee ka, ibig sabihin, yung pinag-usapan nyo lang talaga is itong hanggang sa kailan matatapos ang isang project. Dapat nandun yun sa kontrata nyo kung ano yung work at saka until kailan matatapos itong project na to. At dahil nga po, hindi siya regular employee, hindi ka mahuhulog sa regular employee but project-based employee, hindi papasok ang labor standards or yung mga standard laws na binibigay sa regular employee like 13th month benefit sa mga ganitong klaseng mga workers. So kung project-based or contractual-based. But merong mga loopholes kasi may mga ibang employers na feeling nila, di ba, every 6 months, every 6 months mag-renew. Meron din tayong batas sa labor code because the Constitution, of course, upholds the integrity and supports labor, meaning yung mga empleyado. Kapag naglalaro itong employer na sige, every 6 months i-renew ko ang project, ang contract, at nagmumukhang para lang hindi ma-regularize, para hindi nila mabayaran itong mga standard benefits. Pag 1 year na yon at pareho ang binibigay sa inyong trabaho, pareho yung kontrata. So, 6 months na yon, di ba? Or yun, pwede ka na makonsider at pumunta sa DOLE na regular employee ka at naghahanap lang ng loophole itong si employer. And once you are a regular employer at ma-prove mo, no, na ginagawa niyang loophole to sa batas natin para hindi makabayad ng benefits entitled sa inyo, ay pwede kayo makonsider na regular employee at pwede kayo pumunta sa DOLE na para isumbong yon at makukuha niyo yung 13th month. Pero habang na hanggang project-based kayo, hindi naman nag-renew at may kontrata kayo, hindi niyo makukuha yung 13th month unless nakasulat sa kontrata nyo na entitled po kayo doon. Yeah. Meron akong narinig before, attorney. So, ngayon ko lang nalaman na may loophole pala that the employer can say, mag-renew ko. Siyempre, hindi namin sinasabi sa mga employer na maghanap kayo ng loophole, ha? Pero yun yung ginagawa minsan. Ay, maraming mga kaso na ganon. For those small businesses, I think. So, okay, hindi rin papasok sa labor code kung mga small business. Maraming nagtatanong din ito, attorney, bakit wala akong 13th month pay? Bakit wala akong overtime pay? Etc. etc. Small businesses kasi, hindi sila pasok sa labor code kung retail establishment sila I see. of below 10 employees. I see. Kaya meron mga employers na hindi nila pinapalampas ng 10 ang kanilang mga empleyado because pag lumampas yan ng 10, kahit regular employee ka, they are not entitled under the labor code sa ating mga standards, mga overtime, mga ganyan, mga 13th month, because may exception. Siyempre, kahit tinitingnan ng batas natin, siyempre, di ba, parang baka mas mabigat din kasi sa employer kung dalawa lang naman din yung employees nila. Exactly. So, dapat maganda lang talaga yung relationship nyo sa employer nyo. Diba? At mabait sana ang employer nyo para bigyan kayo ng mga added kahit pa bonus-bonus. Exactly. Pero hindi sila entitled doon under our laws. Pero for example, under ako sa small business, do I have the right as an employee na ako na lang mubayad sa akong SSS my own? May mga ganito, may ganun instances na voluntary. Voluntary. Na voluntary payment, especially if contract of service ka ha, or ano ka, or project-based. You can do voluntary na ikaw na lang ang magbabayad ng SS para maipon yun, diba? Until you find an employer. Well, that's good, no? Pero is it true, by the way, attorney, for example, ako yung may-ari ng business, in order for me to na hindi ako ma-build ng big tax, I can rename the company once in a year. Is that true? So parang sa tax, parang hindi ko gusto Siyempre, diba? Pag ginanon mo ng ginanon, obviously, fraudulent ka kasi makikita na hinahanapan mo again ng loophole yung batas. Hindi ako sure sa you can rename it once a year. Pero renaming will not remove the legality tsaka yung kung anong kumpanya yan. Pinalitan mo lang yung pangalan pero pare-pareho pa rin yun. Papers niya, I see. So, sa corporate code naman yon, iba yon sa labor code. Sa corporate code naman na yon, pag ginawa mo yon, may non-piercing of the corporate veil, no? But kung fraudulent ang ginagawa ng mga employers at ng kumpanya para may loophole sa batas, you can pierce it para makita itong mga tao sa loob
nagkakalokohan na. Yeah. Masyado mo lang nilalalim, baka wala na tayo ng viewers. Kasi I was like trying to put up a business. Uy! Okay. Sana all na-put up ng business. Sa dream come true. Masyado ng dato tong kasama Hindi. ko. Okay, sa ating third question, attorney. Hello po, may concern lang po ako. Employed po ako from March 27 of 2023 till November 7 as private caregiver sa patient kong spinal cord injury case. Tanong ko po kung may habol po ba akong 30th month sa kanila. Si patient po nagpapaalis sa akin. Salamat po. I think marami nagtatanong ng 13th month dahil pa December na, Yeah. 'di ba? So, meron din akong post on 13th month pay actually guys, before pa, I think 2 years ago. And we will be doing a post on this. Pero to answer your question very briefly, like I said earlier, 'di ba? Depende yan sa kontrata nyo at sa kung anong klaseng empleyado ka, kung regular ka. So dito, kunyari, nasa employment contract ka, so may employer-employee relationship, you are entitled to the 13th month pay, prorated kung how many months ka nagtrabaho. Kung contract o service naman, hindi yan mahuhulog dahil nga, hindi employer-employee relationship yon. Kung wala naman din kayong kontrata, pwede kayong makonsider na casual employee na hindi rin po mahuhulog dito, na mandated sila bayaran ang 13th month pay. Kaya nga po, bago kayo maghanap ng trabaho, bago nyo sabihin, okay, gusto ko magtrabaho, ang pinaka-importante talaga, at lagi ko sinasabi, humingi na lang kayo ng contract of employment. Para malaman nyo ano bang mga benefits at nakasulat anong mga benefits ang entitled sa inyo, magkano, and anong klaseng employee kayo. Kahit sabihin nilang contract, project employee kayo, yun nga yung sinasabi ko. Tapos 6 months lang. Pag biglang ni-renew yan, pareho pa rin. Pwedeng mahulog na, or 3 beses na renew, pwedeng mahulog na, maging regular employee ka na. Because ang labor code natin, may nakastipulate doon, if you have been working for at least 1 year, no, tapos pareho lang, same project, nagre-renew, may mga ganon, pwede kang makonsider na at automatically regular employee. At pag regular employee ka, papasok na ang mga benefits na binibigay sa atin ng labor code, like 13th month pay. Yun. And that's the time na pwede na kayong mag-loan sa SSS kasi nga meron na kayong supposedly contribution. Alam mo, tawang-tawa ako kasi lately, ang dami nagtatanong, sino daw yung lucky guy ko? Tapos parang swerte daw yung maging asawa ko, or ba't hindi ko daw pinapakita yung jowa ko. Guys, wala akong mapapakita po. As in... Sa ngayon guys, ako nga po ngayon. Ako yung lucky guy ngayon sa nakikita nyo sa live, pero sa personal life niya, as in, wala guys. Sobrang ang lucky guy ko sa buhay ko ang Diyos. Yeah, kasi of course. dasal po ako ng dasal para ma-meet ko na siya. Pero okay lang dahil divine timing naman yan lahat. Kaysa mag-settle tayo, huwag tayo magsisettle. Yeah, don't settle for less. Uy, ano daw? Okay, next question natin in 30. Dahil 11. I-manifest natin ngayon. Yes. Okay. Okay, fourth question. Hi po, attorney. Isa po akong job order at isa rin po akong solo parent. Pero hindi ko po magamit ang privileges ko as solo parent, lalo na yung leave dahil sa employment status ko. Employed po ako sa isang NGO siguro to. Ayan, GOCC, ayan. May grounds po ba GOCC yan. GOCC. Ayan. May grounds po ba or chance na mag-grant sa akin? Mabagal po kasi yung legal counsel namin sa work. Noong March po, ako nagsabi kung pwedeng magamit pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nagle-letter si CSC. Nako, si CSC talaga, charot. Magagalit sa akin. Hindi, i-add ko lang before I answer this. Guys, alam kong, diba, mahirap yung situation sa caregivers. Like I explained earlier, kasi contract of service yan, mahirapan kayo sa mga 13th month pay. But, meron tayong pending Caregivers Welfare Act na nasa Senado na ngayon that will help increase the benefits of the caregivers dahil alam naman po natin, marami tayong mga kailangan na caregivers, and thank you sa mga caregivers because alam mo ang hirap-hirap yung trabaho nyo. And sobrang saludo ako sa mga ginagawa niyo. Grabe yung patience niyo. Kaya sa at least in Congress side, especially Senate side, ay hinahanapan namin ng paraan para maiakyat yung mga benepisyo po ninyo. In terms of this one, okay, eto, meron tayong Solo Parents Act. Expanded Solo Parents Act na nga siya. From last year, I think, pinasa. So, usually, sinasabi ng mga tao, solo parent ako, automatic meron akong diba? Yes, you can go to DSWD, pero kasi itong mga solo parents,
they are entitled to 1,000 benefits. Monthly. I think monthly, yes. If minimum wage sila or below. So that means dapat employed kayo. Pagdating sa job order po, hindi kayo empleyado. Naka-job order po kayo under the government. So, ibig sabihin parang project yan. Kaya nga job order for 6 months, yan lang gagawin mo, tapos babayaran ka ng government. And under sa CSE Resolution number 021430, may kodigo po ako dito. Yun nga, yung job order is i-hire ka lang for a piece of work, tapos contract of service nga siya. Parang to pareho dun sa kanina na sinabi ko sa caregiver na pag contract of service, walang employer-employee relationship. So because wala kang employee-employee relationship, hindi ka po considered na employee. At dahil hindi ka po considered na employee, hindi ka pwedeng mahuhulog dun sa mga benepisyo na mahuhulog dun sa mga solo parents na sinasabi nyo po. So sana po clear yun. But I have filed to help these solo parents na hindi lang kailangan na, 'di ba? Kasi mayroong mga solo parents na wala talagang trabaho, 'di ba? And tinitingnan namin, inaaral namin paano 'yon. Ang problema lang is saan natin makukuha kasi yung pera. Yeah, the fund. 'Di ba? Kasi syempre kukunin yun sa gobyerno at saan natin i-allocate. And limited lang naman po ang resources po natin. So, siguro we will just go to the last question, which is about bago tayo mag-break, last question na ngayon, napaka-timely. Napaka-timely dahil ang question niya is about work from home. Yes. Yung mga work from home setup na walang kontrata at kapag nagkaroon ng problema, ang mga kagamitan, kasalanan, kinakaltasan ng sweldo. Alam mo, ang dami ko nakakausap dito because maraming mga VAs. Yeah. Maraming diba, mga virtual assistant. And usually, yung ibig sabihin po nito ay ang mga employers nila ay abroad. So, hindi nagkakaroon ng contract. Usually, pag-uusapan nila, okay, I'll get you. Yeah. Ito yung mahirap. May times na hindi sila nababayaran kasi alam ng mga nandun sa abroad na hindi sila nahahabol. Yeah. Kasi ang hirap, jurisdictional eh. Kaya nga po ngayon, inaaral ko po talaga, paano po yun? Dapat siguro ba lagyan ng bond? Dapat ba sa mga ganito? Or ng mga kontrata? Kasi ang hirap. Meron akong mga kaibigan, DAs po sila, work from home setup, hindi sila nababayaran. At hindi na gino-ghosting din sila. 6 months na wala. Or meron silang ginawang trabaho tapos hindi nababayaran, sobrang kawawa. Dahil nga po, nagkaroon na tayo ng work from home. Yeah. But at kung hindi ganun yung situation nyo, kung work from home po, meron tayong tinatawag na Telecommuting Act. Ibig sabihin, itong mga setups na work from home, dapat yung mga work from home have the same benefits as those na nandun sa mga opisina. Yeah. Ibig sabihin po nun, makukuha nyo dapat yung mga standard benefits, dapat hindi mahirap inyong sitwasyon dun sa bahay-bahay na ganon. But because ang basehan po natin ang labor code, no? Ang labor code, meron dun mga hours of work. Yeah. So, pagdating sa isang IRR sa ating labor code, meron mako-consider yung mga instances kung kailan outside na ng scope ng employee ang mga nangyari. Because, like, di ba, yung isang araw may baha dito, malamang walang kuryente. Minsan nawawalan tayo ng kuryente, nawawalan ng internet. Malamang hindi natin kontrolado yan dahil hindi tayo Diyos. Yeah. So, if you can just justify that, syempre justify mo naman yan sa news or whatsoever na hindi nakapagtrabaho, dapat hindi ikaltas ng employer nyo yun sa inyo because you have worked, it was beyond your control. Kung sa civil code pa, National disaster. Yes, hindi naman national. Kasi pag national disaster, dapat sabihin ng presidente there is a national disaster. Pwede naman EO pag local na may disaster or whatsoever. But kung may interruption beyond your control, like wala talagang ilaw, mapaprove nyo, pwede nyong ipakita yon para hindi kayo makaltasan po. Diba? Pero dapat, diba, hindi yung pinatay nyo lang yung ilaw. Yeah. Talagang dapat ipakita nyo na na-interrupt po. Because meron tayong a fair day's wage is a fair day's work. Meaning, pag hindi kayo trabaho, hindi kayo mababayaran. Diba? So, like on the rules sa mga brownout, na mga 20 minutes shall be treated pa rin like 20 minutes compensable hours. Ibig sabihin ko 20 minutes brownout under our laws, no, na may policy instruction number 36 sa isang Angdole, na dapat pag ganyan sa work from home, considered hours work yan. Yeah. Or yung more than 20 minutes, pwedeng hindi treated as hours of work na, but pwedeng umalis ng premise or
maghanap kayo ng ibang way. Kung hindi talaga kaya pumunta ng coffee shop or whatsoever, syempre, kausapin nyo yung employer nyo. Ang pinaka-importante lang dyan ay magpakita ng prueba na ito yung nangyari. Yeah. At kung magkagulo-gulo, pumunta po kayo sa DOLE, dun kung saan yung area kung saan po kayo nagtatrabaho. But yun nga yung mahirap sa work from home, especially pag VA. Alam mo, nasasaktan talaga ako pag VA, pag mga virtual. Pero siguro maswerte lang ako sa client ko ngayon. Yeah, maraming mga clients kasi na Goods. alam din nila na pwede nilang takbuhan. Yeah, exactly. Hindi bayaran at Exactly. hindi mahahabol dahil hindi naman afford magkaroon ng abogado abroad. Exactly. Diba? Pero nasayahan ako dun sa sinabi mo, mayroon pa rin yung 20 minutes something. Kasi rampant ngayon, di ba, parang nawawala. may mga, siguro may ginagawa yung Huwag ka naman mag-name ng names. I mean, kung dito sa mga kuryente natin, sa kuryente, na meron silang ginagawa construction, sa ganon, nawawala yung kuryente. So I think, this is a good thing for those who are working from home na, guys, dapat hindi kayo mabawasan ng sweldo because, that's there in the law, na 20 minutes. So, pinag-aaralan ko po ito ngayon kung paano protect ang ating mga VAs, mga virtual assistants, and mga work from home. Kung paano ba yun, paano pag natakasan sila. Yeah. Kasi, ibang jurisdiction po kasi yun, kaya mahirap po pag-aralan. Pero baka, naisip ko, bond na lang siguro, or down payment, or something like that. Or attorney, dumaan na lang sila sa agency para mas may habol. Iya nga, pero pag agency kasi kakaltasan ka eh. Yun nga din eh. Diba? Some people like to work directly para makuha mo yung buo. Ang correct. agency kasi may, diba? May O cut diba, pa. pinag-aralan ko talaga to. So, alam ko to. O, diba? Yan, excited So, ako dyan sa papasa mong bill. So, sana po, pinag-aaralan po yan na mabuti kasi sayang naman po kung hindi mapasa para, diba, ma-depensa natin mabuti. But for all those who are, bakit may happy birthday? Ang tagal na po ng birthday ko, Zay. But to all those who have been asking questions, sasagutin namin po ito after the break dahil po kailangan ko minom ng tubig. Nakawalan na po ako ng boses. Yes, guys. So, just comment all of your questions and we will be right back. Dito lang sa Paano Ba, Attorney? Screenshots ng messages ko magagamit against me ba in court? Tama ka! Pero attorney, hindi ba sabi mo sharing screenshots with personal information without my consent is a violation of the Data Privacy Act? Hindi ba bawal yan? Tama ka rin, pero may exception. Yung mga screenshots showing personal information can actually be used and shared for purpose of investigation for criminal liability if, big if, so take note, if these screenshots were actually taken by and presented in court by a private individual and not a government law enforcement agency. Bakit ganon? Anyari? Let's get serious for this next part. May instance na pumayag yung Supreme Court na gamitin itong mga screenshots in an actual case, the case of Cadahas versus people in relation to child pornography. So 24-year-old Cadahas, si Mr. C started a romantic relationship with a 14-year-old girl. Let's call her Little A. Tapos, itong si Little A would actually use her mom's phone to talk to Mr. C through Messenger. One time, Little A forgot to log out of her mom's phone. At dahil natakot tong si Little A, edi dinelete niya lahat ng mga messages. But, Little A had the password of Mr. C's account. Little A's mom forced her to log into Mr. C's account and then looked at all the messages. So yung nagkasuhan na, itong si Mr. C said illegal yung pag-login sa account niya at pagkuha ng mga messages because it's a violation of his rights to privacy. So, sinabi ng SC, no! Dahil binigay ni Mr. C yung password niya kay Little A, nawala yung reasonable expectation niya to privacy. Simply put, dahil binigay ni Mr. C yung password niya kay Little A, pwede niya nang ma-access yung account niya at any time. Plus, wala naman ginawa si Mr. C to prevent that from happening as in he didn't even change his password at all. At ito pa ha, dahil yung lawyer ni Mr. C hindi nag-object to the visibility of the evidence once the screenshots were presented and offered in court, edi touch move na!
because this is a criminal case at dahil mabigat nga tong kasong to because it was in relation to child pornography at kahit pa sabihin ni Mr. C for personal use lang niya yun, labag pa rin to sa batas for possession of pornographic material. And pag ginamit niyo yung messenger, may dagdag na penalty yan under the Cybercrime Prevention Act. And so ayan, nagamit yung screenshots as evidence against Mr. C and sinabi walang violation of the DPA. In the end, he lost. And the SC decided that you can use screenshots in court. Sa mga Mr. C dyan, tumigil na kayo ha. Stop victimizing little A's out there. I will really make sure to file bills that if this is not at least avoided, then mas madali dapat kayong hulihin mga Mr. C kayo. Nakakaloka kayo! This is Congresswoman Attorney Migs Nograles here to make the law simple for you. Got questions? Ask me. PBA, Panaba Attorney. Amping kanunay. And we are back and we got benefit to work hard for you guys. Okay, so now we are going to go answer your mga Q&A dito sa live. Ang pinakauna, hindi pa po siya over sa barangay elections. Mag-topic daw ako sa disqualification po ng mga incumbent. First of all, wala na po tayong magagawa at this point kung nanalo na yung mga nanalo unless meron kayong ma-prove na mga nag-vote buying, etc., 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 na napakabigat para maitanggal at isumbong po sa DILG. Pero kung yung incumbent na yan ay may ginagawang mga kalokohan, no, especially mga graft and corruption, kung may prueba po kayo dyan, ay pwede nang i-disqualify po. But at this point, no, dapat mabigat yung mga prueba nyo, kumausap kayo ng abogado at marami pong grounds na pwede dyan unless meron kayong proof na talagang may ginawa siya during the elections or disqualified talaga siya from the time na siya ay nag-file. At may mga ginawa siyang hindi within the Comelec rules and regulations like vote buying at na-prove nyo siya talaga ang naghahatag ng pera or whatsoever, pwede nyo disqualify yan. But ngayon kung nakaupo na, ay pwede mong tingnan kung anong pwede niyang gawin para mag-file ng mga kaso against that at mahulog yun sa mga ethical committee, etc., etc., etc. po. Ang national ID po, hindi po ako ang supplier at hindi po ako ang gumagawa ng national ID. Hindi ko rin po alam kung bakit 1 year na wala pa dahil ako po, wala rin Ako po. din. So I cannot answer that question because it is not a legal question. It is a question with regard to the agencies involved there po. Okay, paano kung yung contract 500 per day tapos naging commission na without pirmahan? Breach of contract po tawag doon. So, pwede kayong pumunta sa court for the breach of contract for specific performance or kung pwedeng masettle sa barangay, try nyo isettle po sa barangay nyo. Because I'm sure sa employer naman yun, nandun kayo sa isang barangay, pwede po yung pumunta doon to settle that. Or isettle nyo na lang po, kausapin nyo yung employer doon. Yun. May kapitbahay po kami na nagpaparinig kapag kami ay lumalabas ng bahay. Ano pwede kaso? Zay, panoorin mo yung first post ko. One of my first posts na iniba natin, no? Yung Paano Ba Attorney, about sa mga nakakainis mong kaibigan, or you watch my post about mga marites, mahuhulog yon sa mga marites. Pumunta po kayo sa barangay at ireklamo nyo po. Pwede rin oral slander yan kung nakakainis na, pero barangay levels po kayo magsasettle sa barangay katarungan law, which I will be posting soon in relation to that para maintindihan nyo po kung kailan kayo pwedeng pumunta sa barangay. Dahil minsan, kailangan nyo pumunta muna sa barangay bago pumunta ng korte. Kaya kung pumunta kayong korte na wala kayo sa barangay, dead sa yung case nyo. Okay. Anong limitations ng filing ng EC? Sickness benefit, ano yung EC? Ano yung EC? Nakadepende yun sa employer. Depende yun sa kontrata nyo. As long as you are entitled to it, for the minimum na nakasulat, depende sa employer nyo yun. Yung limitation sa employment contract, baka yung easy employment contract, kailan kayo pwedeng humabol pag hindi sinusundan ng employment contract. Usually, may provision doon sa employment contract nyo kung yung prescription period. Para sa general rule for contracts under the Civil Code, 10 years kung hindi nakasulat po doon. Pwede po bang kasuhan yung mga classmates mo kahit minor ka pa for emotional bullying? Yes, I have made a post on this regarding bullying, lalo na kung minor po kayo. Pag minor kayo on classmates, ang pinakauna niyong susumbungan under sa DepEd rules natin and Anti-Bullying Act is ang
principal or yung head nyo sa school at kung hindi po nila inaksyonan yan, ay malalagat po sila sa gobyerno. Hindi maayos na work, may support po ba ang DSWD? Hindi ko alam kung anong meaning ng hindi maayos na work or whatsoever. Like I said, kung minimum or below minimum ka, you are entitled to it. Ang pinaka pwede nyo kausapin dyan at lapitan ay ang DSWD because they have forms, they have documentary requirements at mas alam po nila yon. Meron din dito nagtanong kung anong difference ng Article 121 and 125. I'm sure law student ka at baka may recitation ka bukas. Ang una kong payo sa inyo ay mag-aral po kayo. Hindi po ito programa para lang magkaroon ng shortcut sa inyong pag-aaral because you really need to study and do the work. If you watch my law school journey, malalaman nyo na kahit saan nag-aaral po ako. But nag-aaral po ako para sa ganito. Pero para lang for your benefit, na tinignan ko, kasi hindi ko naman po memorize ang family code, no? Ang pagdating sa conjugal benefits. Ang ibig lang sabihin nun, yung conjugal property, pag nag-asawa po kayo, magkakaroon kayo ng conjugal property. Ang meaning po nun ay kung saan manggagaling yung mga pangbayad, pang-support ng spouse, ng children, pangbayad ng mga utang, pangbayad ng mga obligasyon nyo, pangbayad ng mga taxes nyo, doon po manggagaling sa conjugal properties. Tapos kung hindi yan sufficient, ang ibig sabihin nun ay pwede nyong kunin doon sa sariling property ng husband or ng wife, pero solidary po siya. Ibig sabihin, pag binayaran, kunyari mag-asawa kami, tapos hindi enough, dahil solidary po kami, parang isang solid bayaran yan, kung binayaran ko, meaning in advance ko yan, kailangan ibayad mo rin yung share mo sa akin because both of us have that obligation. Ang 125 naman, ito yung administration of the property. So, dito lang yon. Ibig sabihin, pag meron kayong property na husband and wife, gusto nyo may mag-donate, kailangan pareho kayong magsabi, yes, we will do it. Because if you donate a conjugal property, dahil kayo nga pareho ang may-ari niyan. Pag nakita nyo mga titulo, nakasulat doon, Jerome Sanoy married to blank. Conjugal property agad yan. Hindi mabebenta, hindi madodonate, hindi mo magagalaw yan without the consent of the spouse. Meron dapat consent yon sa mga forms, sa mga kontrata, labi na sa mga contract of sales. So, I hope I answered your question at mag-aral po kayo. Okay. Ayan, meron pa isa. Mga muad diri sa kumpanya sa mga sweldo tanan ikaltas walay contribution sa kumpanya. Okay. Which one? Which contribution? Like I said, balikan nyo ang first part nitong aming pinag-usapan, lalong-lalo na sa SSS contribution. Like I said, pumunta kayong SSS kung ano yung mga hindi na-contribute. And kung mga employers po kayo or mga boss po kayo may bagong programang SSS na Contribution Penalty Condonation Delinquency Management and Restructuring Program na pag hindi po kayo nagbayad ay pwede nyong habulin ang hindi nyo nabayad at mawi-waive ang penalty fee nyo po. What if Ayaw pagpa-deduct ng mga employee about the benefits? The company is willing to give naman, kaya ayaw nila. Commission-based with daily allowance sila. Ayaw kasi nila minimum maliit kasi ang income nila. Okay, again, babalik tayo. Kung binalikan nyo or nanood kayo sa first part, depende yan. Anong kontrata po kasi, anong klaseng employer kayo. Hindi mahuhulog sa labor code. If you are a government employee, your project employee, field employee, which usually is yung mga commission-based employee, managerial supervisor, or retails less than 10. So I think yan, since sinabi mo commission-based ang daily allowance nyo, commission-based ka, ibig sabihin hindi ka considered na regular employee. So yung mga benefits na yan, if it's in your contract, ay depende yon. Kung wala dun sa contract, actually yung employer nyo is not mandated to give that because hindi kayo regular employee at commission-based employee lang po kayo. What will happen pag na-rape itong tito yung pamangkin. ng pamangkin? You know what? Last Tuesday, nasa committee ako ng women and gender equality. And we are proposing a bill to create halfway houses sa mga rape victims because traumatizing po siya. But that is child abuse, that is statutory rape, and you can file a case. Pero consider nyo, mahirap po ito sa bata kasi kailangan niya pumunta sa korte din para i-explain ano nangyari, kung paano nangyari yon. But please, sa mga ganito, at naiinis ako sa mga ganito, mga elder people na nang-rape, especially kung pamilya, and I know maraming cases na ganito, isumbong nyo na po diretsyo para mag-file ng statutory rape against the child para maprotektahan na po.
But we are trying our best in Congress para sa mga ganitong nangyayari, magkakaroon na ng halfway house para matulungan sila psychologically and sa schooling and etc. Attorney, wala po kaming payslip tapos iba-iba pa rate namin. Di po kami minimum like ako, 470 per day. Yeah. Again, tingnan nyo, are you below the 10 employees? Yes. Because hindi kayo mapapasok sa civil code. Ano rin po yung kontrata nyo? Are you considered a casual employee? Are you considered a project employee? Malalim po talaga yung discussion na ito at yun yung mabibigay ko lang na very, very simple answer. Kung hindi kayo regular employee, pwede mag-iba-iba yun. Like kung kunwari, daily rate lang kayo babayaran, hindi kayo regular, unless 1 year na po yan na ginagawa nila, then magiging automatic regular ka if same work yung mga ganon aspeto. Pwede po matanggal ng empleyado ang ganon na lang kapag coterminous ang status of employment? Paano nagiging coterminous? Are you a government agent? See? Kasi ang mga coterminous is usually pag government employees. Yeah, because of the wording coterminous, syempre you are together with the term of whoever your boss is. At pag nawala na yung boss mo, since coterminous ka, co-term, ibig sabihin, sabay ang term nyo. Pag nawala siya, wala ka rin. Pakwan-pakol. Attorney, Ask ko lang, kalapal po ko, legal po ba na for every violation, example po, absence and late ng employee ay may monetary penalty aside sa deduction sa sweldo ng araw na di pumasok? you know what guys, yung mga ganyan, papasok yan sa company policy. Walay labot or hindi na nakikialam talaga masyado ang gobyerno pagdating sa employer-employee because it's all based on contract and it's all based on company policy. Nakikialam lang po kung hindi nasusundan ng contract at nagkakaroon ng illegal dismissal at sinasaktan at violation ng laws. So tingnan nyo at tanungin nyo sa company policy na sinainan nyo na dapat alam nyo kung ganun yung rule sa inyong kumpanya. May doc po ba? To support delayed requirement for marriage registration, still processing pa po kasi ako. Okay guys, please, meron tayong proseso and I really don't like it if people are asking what is the fastest way to get or go around sa mga proseso. So, I don't know kung may mapapabilis niyan, hindi ko sasabihin sa inyo because ako sumusunod ako sa batas. At ako ang isa sa mga gumagawa ng batas. And napaka-unfair na, di ba, ang dami nagsasabi na hindi sinusundan ng batas ang mga kongs, ang mga politiko, tapos kayo rin pala, hindi ganon, gusto niyo ng pabilisan. I won't answer to that question, I'm sorry. Hindi ko po alam kung paano niyo papabilisin yan kung hindi niyo susundan yung proseso. Attorney, aware po ba ang Congress sa Palestine and Israel issue? If so, what are your thoughts po? Yes, we are aware. Kaya nga po, di ba, nagpapauwi tayo ng ating repatriation. Diba, inuwi po natin ang ating mga kababayans doon. Of course, we are aware. Of course, everyone should be aware if you are not living under a rock, hindi lang po sa Congress. But, let me tell you, it's of course, pag makialam din kasi tayo, as a separate country, with these kinds of issues, as much as, diba, we want, magulo yan Kasi may sarili silang mga batas. At this point, pwede lang natin maiuwi ang ating mga kababayan. Pero ayaw natin makigulo because nagsasabugan doon at nakakaawa sa mga anong meron tayo. Sobrang walang-wala yun sa mga anong meron sa kanila. Exactly. What are my thoughts on this? You know, it stems from a very, very historical, as in from the Roman era time pa. Ang kanilang pag-aaway doon, and it's a very different culture. I am not taking sides. Ang gusto ko lang po ay talagang maiuwi natin ang ating mga kababayan, which the government right now is doing. Parang gusto ata nila akong may sabihin ng mga words to use against me, no? Because, alam mo, lately, nakikita ko maraming mga nagsastart na mag-bash or maraming mga nagsasabi ng arte-arte mo. Bakit? Parang, may nagsabi pa sa akin na parang, ang arte mo, tigil mo to. Sabi ko, di wag ka manood. Tapos sabi niya, then wag kang dumaan sa page ko, stupid. Tinawag niya ako stupid. So diba, yun na yung parang offensive. Sabi ko, are you calling me stupid? Sabi niya. Tapos, sabi ko, watch your words because yung mga ganyan, diba, hindi mo dapat sinasabi yan. Diba? Masama yun. At saka, guys, really, palaban ako. So, sinabi ko, so if you are a paid basher, you are a paid troll, or wala kang ibang magawa sa buhay mo na yung time mo lang na ginagawa mo is to destroy, to put negative energies, and to give bad comments, well, I will pray for you
because sana you do more productive things Yeah, at in your free nakakatulog ka time. ng maayos. Yeah. Kasi, di ba? Yeah. Anyway, wala Parang- naman tayo. So, Yeah. sige lang, you can bash me, you can do that, but at the end of the day, ang pinaka-importante, di ba lagi natin sinasabi, yung self-love and you Yeah. know yourself. And this is how I do it. Tapos sinasabi pa ng iba na, gayan ka ba sa korte? Guys, obvious naman na hindi ako ganun all the time. Tingnan nyo nga ngayon, di ba? And if you watch me in Congress, serious din po ako doon. Yeah. If you watch me in my TikTok, syempre that's for to make it more light, Right. to talk about the laws. And if you watch me here, iba din po. Hindi naman po ibig sabihin doon ay, Isa ka diba? lang talagang direksyon. Alam mo. Oo. Grabe naman kayo. But you're welcome to bash. You're also welcome not to watch. It's okay. But to all our growing followers and for all, for everyone who, alam mo, supports and tsaka inaaway itong mga bashers na to. Thank you so much. Because kayo naman yung dahilan kung bakit pinapatuloy po natin to. And thank you. We have reached 600,000K today. And we have reached in Facebook and TikTok 4.3 million likes Yeah, and dami almost na. 400,000. And thank you so much to our growing family. Para naman po talaga to sa inyo. And thank you for supporting and also na pinaglalaban niyo ako sa mga bashers ko na walang ibang pwedeng magawa sa buhay nila kundi mag-bash Yeah. all day, every day. And of course, don't forget guys, every Saturday, so papanood niyo po kami sa Facebook and TikTok. That's 2 p.m. to 3 p.m. Every other Saturdays naman po sa PTV Mindanao, YouTube, 3 to 4 p.m. And sa TV5 101.9 News FM, 3 to 3:30 p.m. At pag hindi nyo naabangan itong live natin or mga sa PTV or sa 101.9, you can listen to us anytime, anywhere, download it, kahit offline po kayo sa Spotify. Sa Paano Ba Attorney, we upload it there. Alam mo, hindi natin naman mention na may YouTube din pala tayo. Yes. So guys, itong service na to, you can watch kung may mga tanong din kayo. Minsan, alam nyo, hindi nyo alam na nasasagot na pala namin yung mga katanungan nyo. So, follow us in our social media pages below because we do posts nga na tinitingnan namin ang mga katanungan nyo at ang mga general katanungan nyo. And yung post na yon, malay nyo, nasagot na yung katanungan nyo by that post alone. Kaya naman, thank you so much po sa JVS production natin na yan. Thank you so much. To Lady Boss, kahit stress kami sa mga Kahit mga sobrang bashers. may sakit ako, diba? Ako din, parang hindi na ako nakakabisit sa Lady Boss. But thank you so much din. Ito, first pa rin kayo, walang tulog. Thank you so much. And guys, magkita-kita po tayong muli on the next Saturday. Malapit na ang Pasko. Ihahabol ko lang. Sinabi niya, stop making pansin-pansin. Wow. Sa mga mema basher. Sa mga mema Mema basher, bashers. madam. You know, guys, ginagawa ko rin to, hindi dahil binibigyan ko ng pansin at ang energy. Gusto kong makita din ng mga tao that you shouldn't stay silent. Yeah. If someone will bully you, if someone will bash you, if you know your rights, you can answer to them until na, di ba, waste of energy na wala na silang sinasabi na tama. But if they bash you for things na parang they will blame you for things that are not true, dapat palaban kayo, sagutin nyo, do not stay silent because yan yung dahilan kung bakit natin ginagawa to. Para malaman nyo yung mga karapatan nyo at para malaman nyo that it's okay to not stay silent and to fight for what you believe in. Yeah, you have the right to, fight for them and your right as well. Yeah. Don't allow them to, pull out your energy and tapos hindi ka na lang sasagot. Yeah. You have feet to stand and a mouth to speak. Whoa! Thank you so much. Sige. So, nagsobrang overtime na tayo at nawawala na po talaga ako ng boses. Yeah. Dahil, guys, ginawa na talaga namin to kasi bakit na ng boses ko. At tinuloy po talaga namin to because, again, this is something that we do for the public. It's part of my passion. It's part of our service to you guys. And again, sorry kung hindi namin nasasagot lahat. But we really try our best and I think kailangan ko nang uminom ng ginger tea or kung ano sinabi ng isa na nakita ko sa comment. But thank you again so much to our growing family, our growing followers, and I really get the motivation and the energy from you guys. So thank you so much for always,
supporting us. Yeah, so guys, we'll not be keeping you waiting. Thank you so much for your love and support. Once again, this is our social media platform. This is Jerome Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. And always remember, Amping kanunay! Got questions? Ask me. PBA Banaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping kanunay!